Ano ang kahulugan ng Yahweh Nisi? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Dr. Lele. Hello po sa inyo. And happy birthday rin kay Brother Gudencio. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Yahweh. Mga pangalan ni Yahweh sa Old Testament. So kahapon po, pinag-usapan natin yung Jehovah Jireh. Ngayon po, pag-usapan natin ay Jehovah Nisi or Yahweh Nisi. Ano po bang ibig sabihin nito? Yahweh Nisi means, the Lord is my banner. Moses proclaimed this after Israel's victory over the Amalekites when God gave triumph as Moses raised his hands. In battle, a banner signified protection, presence, and victory. Yahweh himself is that banner for his people. This points to Christ, the true banner lifted up on the cross, securing victory over sin, death, and Satan. We fight not for victory, but from Christ's ultimate victory. Sabi po rito sa Exodus chapter 17 verse 15, Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." Nagtayo si Moses ng isang dambana at pinangalanan ito ng "Ang Panginoon ay aking watawat." Sa Hebrew po niyan ay Yahweh Nisi. The Lord is my banner. Now, para po mas ma-appreciate natin at mas maunawaan natin, yung background po niyan mga kapatid, ito po yung mga panahon na yung bayan ng Israel ay pinilayan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So isipin niyo po, yung bayan ng Israel, kakatapos lang nilang lumaya sa pagkaalipin, untrained po sila. Wala silang training sa gera. Wala silang kaalam-alam sa mga digmaan. Now, nung sila ay bumabagtas doon sa disyerto, yung mga Amalekita, sila po ay mga desert raiders. Ibig sabihin, mga well-trained ito, mga raider. Ibig sabihin, sila yung, pag may nakita silang isang grupo ng mga tao, aatakihin nila yon, tapos kukunin nila yung mga ari-arian ng mga tao na yon, or pwedeng alipinin nila, or patayin nila, for whatever reasons. So, sila po ay mga warriors sa desyerto. Now, sabi nga po rito sa Deuteronomy chapter 25, 17 and 18, sabi po rito, alalahanin ninyo ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang lumabas kayo sa Ehipto. So, nung paglalabas nila sa Ehipto, may ginawan sila ng masama ng Amalekita. Ano po yun? Verse 18, sinalakay nila kayo noong pagod na kayo. Sinamantala ng mga Amalekita yung inyong pagod, at pinagpapatay nila ang inyong mga kasama na nasa hulihan. Kasi isipin niyo po, sabi ng ilang mga scholars, mga 2 million sila yung mga Israelita during that time. Pero yung mga 400, 500 hanggang 2 million. So nakapila sila, naglalakbay doon sa disyerto. Yung hulihan, yun yung inatake ng mga Amalekita. Noong mga panahon na pagod sila. Siguro wala silang makain, kulang ang supply, at inatake sila. At sabi rito, wala silang takot sa Panginoon. Now, during this time po, habang nakikipagdigma yung bayan ng Israel, sabi ni Moses, okay Moses, Joshua, doon ka makipagdigma ka, aakyat ako sa burol, itataas ko yung tungkod na binigay sa akin ng Diyos. So, yung tungkod na yon na inuutos ng Diyos sa kanya, na itaas, yun po yung nagsisilbing banner, yung kumbaga yung watawat nila during that time. So, habang itinataas ni Moses yon, nananalo yung bayan ng Israel. At pag nanghihina siya, nangangalay siya, bumababa yung tungkod, natatalo naman yung bayan ng Israel. So, tinulungan siya ni Hur, tsaka ni Aaron, tinaas nila yung tungkod, at nanalo yung bayan ng Israel. At doon sa lugar na yon, sabi rito, Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." Nagtayo doon ng altar si Moses at tinawag niya na yon na ang Panginoon ay ang aking watawat. O sa Hebrew po ay Yahweh Nisi. The Lord is my banner. The Lord is my victory. Kaya po ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1,
We fight from victory, not for victory. So tayo mga kapatid, mga tagasunod ng ating Panginoon, tayo nakikipaglaban hindi para magtagumpay. Tayo po ay nakikipaglaban dahil nagtagumpay na tayo. Sa pamamagitan nino, tayo po ay nagtagumpay na sa pamamagitan ng ating leader. Yung leader po natin ay si Kristo. Nung si Kristo po ay pinako sa krus, tinalo niya na yung pinakamatinding kaaway at kalaban natin. Ano po yun? Kasalanan, kamatayan at si Satanas. Ito po yung pinakamatinding problema natin. Kasalanan. Nangyayari, ginagawa natin araw-araw, mga kasalanan natin. Kamatayan, problema po natin yan. Si Satanas, pinakamalaking problema natin yan. Pero ito'y tinalo ng ating Panginoon Jesucristo nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. From that victory, we fight our daily battles. Kaya po, we fight from victory, not for victory. Alam natin na nagtagumpay ng ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga, lagi kong ini-illustrate, no? Si Jesus Christ, kumbaga, pinutol niya na, dinurog niya na yung ulo ng ahas. Tapos tayo, nilalabanan na lang natin yung tinalo na ni Kristo. We're just finishing off the battle. So, pangalawa po, our battle cry is Soli Deo Gloria. Tayo po ay nasa gera araw-araw, iba't ibang laban, iba't ibang digmaan, iba't ibang pakikibaka lang ginagawa natin everyday. Pero may kanya-kanya tayong hamon sa buhay, may kanya-kanya tayong laban, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong pagsubok, kanya-kanyang problema sa finances, sa relationship, maybe sa ministry, or kung ano pang mga kinakaharap natin. Pero sa lahat ng ginagawa natin mga kapatid, meron tayong iisang sigaw. Ano po yung sigaw natin? Yung battle cry natin? Soli Deo Gloria. Ibig sabihin po niyan, to the glory of God alone. Gusto natin na maitaas ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Ayaw nating mauwi yung ating buhay sa kabiguan. Pag yung buhay natin nauwi sa kabiguan, sa pagkatalo, sa mga decision na puro kapalpakan, nasan yung kaluwalhatian ng Diyos doon? Kung tayo nabigo lamang sa buhay na ito. So gusto nating maging matagumpay. Not just for ourselves, but ultimately for the glory of God. Kaya po yung Diyos mismo, ipinaglalaban niya yung kanyang bayan para maitaas ang kanyang pangalan. Sabi niya nga po rito sa Exodus chapter 14 verse 14. Sabi niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Kailangan nyo lang magtiwala sa Diyos. Pumanatag kayo. Dahil ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Bakit? Bakit pinaglalaban ng Diyos yung kanyang bayan? Kasi kung matalo yung kanyang bayan, katulad dito sa Exodus chapter 14, ang mag-glorify ay Diyos-Diyosa ng mga taga-Ehipto. Pero pag nanalo yung bayan ng Israel, ang mag-glorify yung Diyos ng Israel. Ganon din po sa ating mga buhay. Kaya po ang battle cry natin is Solid Deo Gloria, to the glory of God alone. Gusto nating maluwalhati ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Point number 3, Nisi points to the cross of Christ. Yung banner po, yung tungkod na tinataas ni Moses, ang ultimate fulfillment po niyan ay yung krus ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi si Kristo po yung ibinitin doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa krus na nandun sa burol. Sabi nga po rito, no, nasa John chapter 12 verse 32 po yan. Kaya isinulat talaga natin dito. Para makita natin na si Jesus Christ yung talagang He was lifted up. Siya yung ibinitin, siya yung itinaas doon sa krus. At siya yung ating banner. Siya yung ating tagumpay. So Nisi points to the cross of Christ. Through the victory of Jesus Christ, we fight our battle. Kahit ano pang laban at hamon ng buhay, doon tayo kumuhugot ng lakas sa tagumpay ni Kristo. Now, paano po natin to isasabuhay mga kapatid? Number 1 po, fight under the banner of Christ. Nagipaglaban po tayo hindi sa pamamagitan ng kung sa pamamagitan ng ating sarili, sa pamamagitan ng ating lakas. Nakikipaglaban po tayo sa ilalim ng tagumpay ni Kristo. We fight under the banner of Christ. At ang gusto po nating maitaas ay ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto nating si Jesus Christ yung maitanyag. Hindi natin gusto maging matagumpay dito sa mundo para lang sumikat. Hindi natin gustong maging mananagumpay
at malampasan lahat ng mga pagsubok sa buhay natin para tingalain ng tao, para palakpakan ng tao. Ang gusto natin ay maitaas ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng tagumpay ng Panginoong Hesukristo, tayo ay nakikipaglaban araw-araw. We fight under the banner of Christ. Ang laban natin na ito ay laban ni Kristo. Pangalawa po, face your Amalekites with courage. Alam niyo po yung mga Amalekita, ang layunin nila ay pigilan ang napakagandang plano ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang gusto po kasi ng Diyos sa bayan ng Israel, palayain sila mula sa Ehipto at dalhin sila sa lupang pangako. Ang gusto ng Diyos ay maitaas ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng bayan ng Israel. Ang gusto ng Diyos ay makilala ang kanyang pangalan at maraming mga taong makakilala sa kanya sa pamamagitan ng bayan ng Israel. Kaya po ang Israel, ang plano ng Diyos sa bayan ng Israel, pagpalain niya hanggang sila ay makarating sa bayan, sa lupang pangako. Daw yung mga Amalekites po, ang gusto, pigilan yun. Pigilan yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng Israel, sa bayan ng Israel. Ganun rin po sa atin, no? Meron tayong mga Amalekites sa buhay. May mga gustong pumigil sa plano ng Diyos sa ating buhay. Now, we face those challenges. We face those problems, those difficulties with courage. Merong lakas ng loob, merong katapangan. Bakit po? Because the Lord is fighting for us. Kagaya nga po ng sabi sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kailangan mo lang pumanatag at magtiwala sa ating Diyos. So face your fears, face your worries, face your problems, face your Amalekites with courage, with the strength that comes from the Lord. And number 3 po, focus on the Lord, our Yahweh Nisi. Mas balis po sa ating mga tao na mag-focus sa kamag-anak natin na may kaya, no? Or yung iba mag-focus sa Bombay na mauutangan pag may problema. Yung iba makapag-focus sa pagkapit sa patalim. Maraming mga kadahilanan para mag-isip tayo ng ibang kaparaanan para magtagumpay. Pero mga kapatid, tandaan natin, our Yahweh, si Lord, He is our banner. He is our Yahweh Nisi. We just have to focus on Him. We just have to focus on the Lord. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, remember this, the Lord will fight for you. You just have to focus on Him. Wala na tayong ibang nilalapitan pa na iba. Wala tayong reserba. Sa biyahe natin, sa nakasamaan Diyos, wala tayong reserbang gulong na pag hindi gumana si Lord, yung reserba yung gagamitin natin. Sa Diyos walang reserba. Kaya buo yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Malalaman mo na buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon pag wala kang plan B. Pag wala kang ibang aasahan kundi ang Panginoon lamang. So, you focus on the Lord. Kasi si Lord, pag inasahan mo, pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi siya mabibigo at hindi ka bibiguin ng Panginoon. Papatunayan niya sa iyo na hindi mo kailangan ng reserba sa buhay. So, dito po sa devotion natin na ito, I hope tayo po lahat ay maging mananagumpay. Kung ano man ang hamon ng buhay na kaharap natin ngayon, na kailangan natin pagtagumpayan, humingi po tayo. Humingi po tayo ng lakas sa ating Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can we practically live a victorious Christian life? Practically speaking, paano tayo magiging mananagumpay? At bakit po tayo mga Kristiyano hindi dapat tayo tumatanggap ng pagkatalo? We don't accept defeat. We only accept victory. At tayo po'y manalangin. Yahweh Nisi, my banner. I thank you for being one who goes before me in every battle. You are my rallying point, my strength, my banner, and my victory. Thank you that in Christ, the banner of salvation has been lifted up for the world to see. Since Jesus is victorious, I will never accept defeat. I will fight every battle under the banner of Christ. Help me face my Amalekites with courage and enable me to focus on the Lord, for He is my victory
I pray that you will make me productive today. Give me success in all I do. That in all things, God may be glorified. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating daily devotions. Kung kayo po ay may natutunan, ma-appreciate ko po kung ipapalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Bigyan kayo ng katagumpay ngayong araw. At ang ating Diyos ay maitanghal at maitaas sa buhay natin, mga mananampalataya. Sa Diyos po ang kapurihan. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.